ipag-pray natin na papatala ang Panginoon dito. Amen. Yan. Amen. Basta tulong-tulong lang tayo para tuloy-tuloy ang gawain. Amen. Amen. So, ang topic natin for today is about, hanapin natin sa John 14, chapter 14, verse 15. Malaki na yun. So, if you love me, Keep my keep my command. command. Keep his command. Kung ano ako, sundin nyo ang aking mga Oh. Naman ka na. In the last way, okay, iba kasi yung pagka-explain, hindi naman sinasabing mag-pastor ka para makasunod ka. Kanya-kanyang calling tayo. So, yun nga, lahat tayo tinawag, Amen. pero it depends sa pagkatawag ng bawat isa. Amen. Hindi naman pwedeng ikaw lahat doon sa instrument. Hindi naman pwedeng ikaw lahat pastor, di lahat tayo pastor, di wala nang wala nang magtuturo, wala nang tayong tuturuan. Amen? Hindi naman. Kung isa-isahin natin yung utos ng Panginoon, hindi natin matapos ng isang araw. Okay lang ba? Tuloy-tuloy natin. Go ahead, Pastor Andre. Kasi sa Old Testament, ang utos ng Panginoon doon ay more than 600 ang utos ng Panginoon. Sa Old Testament ko na, kasama doon yung 10 commandments. Yung huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, itanong mo ang iyong pamilya. Ito yung batas na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Mahanapin natin sa Exodus. At dinanggit ulit ng Panginoon sa Deuteronomy. Amen? Sa New Testament naman, so maraming dinagdag ng Panginoon. It's more than 1,000 yung dinagdag ng Panginoon ng utos at turo ng Panginoon. So kasama nito yung God greatest commandment. So isang Pariseo yung nagtanong kayo. So sabi niya, Guro, ano po yung pinakadakilang utos sa susunod ng Panginoon? Sabi niya, mahalin mo ang iyong Panginoon. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen? At sinabi ng Panginoon dito sa Mark chapter 16 verse 15, sabi niya, go to all nations and preach the gospel. Pumunta kayo sa buong mundo, pangaral ninyo ang magandang balita. Amen? So, kailangan pa natin ibahagi ang kaligtasan, especially sa ating mga pamilya, sa ating mga friends, sa lahat ng tao na kapalibot sa atin. So, huwag natin sarili yung kaligtasan. Diba si Lazaro at saka si mayaman. Sinabi ng mayaman, Amang Abraham, sabi kay Lazaro, balaan niya, bigyan ng babala yung mga kapatid niya para hindi sila makaya sa kanya. Ganun kahalaga ng pamilya. Amen? At sinabi dito sa Psalm chapter 119 verse 11, sabi dito, ang salita mo yung aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 190. Tapos sa Matthew 4:4, sabi ko, nasusulat is written. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. So, mahalaga na tayo ay magbabasa ng Biblia ng kapatid. Ito yung protection natin laban sa puso at sa kasalanan. Amen? Ang sinasabi doon sa 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayo ng walang batid. Praying without ceasingly. So, ito ay isang utos din ng Panginoon. Wala nang ibang paraan para magkaroon tayo ng connection kung hindi panalangin. Amen? So, this verse is always remind us. Itong verse nito ay lagi nagpapaalala sa atin at nagbibigay bala. Ito yung sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto yung mahanapan natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Sinasabi dito,
Hindi ba ninyo nalalaman ang mga liko? Ang salitang liko pala ito ay ang mga righteousness, mga righteous. Halimbawa, ito yung paninira, yung mga pagchichismis, ito yung pagsisinungaling, ito yung mga liko. May tawag na liko yung mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi dito ay hindi magsisipagmana ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag kayong pataya kahit ang mga magkikiapid, mananamba sa Diyos-Diyos at mga ngalunya ng bababae. Magkikiapid sa kapwa-lalaki, magnanakaw, saking, manglalasing, ng lalait sa kapwa. Mandaraya ay hindi magmamana sa kaharian ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ganito sila noon. Kung di ba sila nakakilala doon sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang mga tao noon, ganito ang kasalanan. So, hanggang sa panahon natin ngayon, ganito pa rin ang kasalanan. Amen? So, kung patuloy tayo sa gawaang ito, so alam na natin yung consequence. Amen? So, mahal tayo ng Panginoon. Bakit? Nandito ka, nandito ako, para ipaalam ang kanyang mga salita, yung mga kanyang ayaw, yung mga kanyang mga babala. So, mapalag tayo. Amen? Hindi niya hinayaan, hindi natin malaman yung mga ayaw niya. Ganito din ako noon. Lasinggero. Maghapon magdamag, mag-iinom. So, parang wala nang katapusan. Parang hindi maubos yung alak. So, sa grasya ng Panginoon, nakilala ko siya. At yun pala ay sinabi niya, ang mga maglalasing, sabi niya ay hindi magmamana. So, hindi naman natin pwedeng baguhin yun. Hindi magiging sinungaling ang Panginoon. Amen? Kasi ito yung verse lagi na nagpapaalala sa akin. Ito yung may sagot na. Kasi sinabi niya, hindi makapagmana eh. Alam mo na sabihin natin, palitan natin yung magmamana. Sinabi niya eh. Amen? So, kung mga pamilya natin, mahal natin sila, kailangan natin sila palalahanan. So, hindi tayo magsawang share ang salita ng Panginoon. Magiging bold, sabihin mo, sinabi dito sa Biblia, sabi nyo, para maging babala. Diba? Mga kapatid natin, kagaya ko na si Kera dati. So, sabi, di ba na magmamana ng kaharian ng Panginoon? Amen? So, number one is obedience. Obedience. So, pag sinabing obedience, nandito na lahat. Pagsunod, hindi na sinasabing pipiliin mo lang. Hindi sinasabing magtugtog ka lang. Sinabi niya lahat ng utos, obedience. Hindi na pwedeng magsamba ka lang. Pag-uwi mo, pagtulog mo, hindi ka na mananalangin. Kasi ang panalangin ay isang utos din ng Panginoon. Kailangan natin sumunod. Amen? Amen. Sinasabi doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sinasabi dito, obedience is better than sacrifice. So, ang pagsunod po ay mas mahalaga kaysa sa handog at sakripisyo. Amen? So, walang silbi ang ating talino. Kahit alam natin yung buong Bible, kahit alam mo yung buong verses, kung walang kasamang pagsunod, useless. Sabi sa English, useless mga kapatid. Walang silbi ang ating mga talento. Kahit alam mo yung instrument, kahit star dancer ka pa, kung walang kasamang pagsunod.
useless, mga kapatid. Amen? Walang selfie ang mga lahat ng mayroong bagay sa atin kung hindi natin kilala at walang pagsunod sa Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo sa Luke chapter 9 verse 23, sinabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. So, he must deny himself sa ating Panginoon. So, ito yung ibig sabihin mga kapatid, ito yung hanggang talikuran natin yung pangsarili nating kagustuhan at yung mga makamundong bagay na gawain. At pasanin at araw-araw ang kanyang krus, taking up his cross daily. So handang harapin yung mga challenge, yung mga trials, mga problema, araw-araw sa ating mga buhay. Amen. Sabi ng Panginoon, follow me, sumunod ka sa akin. So, ito yung completely surrender sa Panginoon. Susuko mo yung kasalanan ko, lahat tayo, at handang sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Amen, Pastor. Example natin dito yung Panginoon, si Jesus nung nanalangin siya sa bundok ng Olivo. Sabi ng Panginoon, Ama, kung maaari, sabi ng Panginoon, tanggalin mo yung takip siling ng pagdurusa. Ngunit, sabi ng Panginoon, hindi yung kalooban ko ang masusunod, kundi yung kalooban mo ang mangyayari. Sabi ng Panginoon. So, sumunod ang Panginoon hanggang siya ay mamatay, hanggang may bago sa krus. Amen? So, minsan, sa atin, sarili na natin ang ating sinusunod. Hindi na yung kalooban ng Panginoon. Amen? Mas pinipila pa natin yung mga makamundong gawain. Amen? Amen. Minsan, mas nakapokus pa tayo sa social media. Amen? Gumagawa tayo ng kwento para mapag-usapan ng ating mga kapatid, mga kaibigan. So, sa Facebook na nakikita ang ating karakter. Amen? Aray. Sakit naman. Aray. So, minsan, linggo lang tayo Kristiyano. Minsan, ako din, hindi naman sinasabi na perfecto na ako, di ba? Kaya dito tayo nagpapabigay ng aral. So, minsan, linggo lang tayo Kristiyano. So, Monday to Saturday, sarili na natin ang ating sunod-sunod. Nawawala na ang ating pagka-Kristiyano. Amen? Tapos, umaasa tayo pagbalik ng Panginoon. Masasama tayo sa kaharian niya. Amen? Amen. So, hindi pala tapat na tayo ay nananampalataya lang. So, ang salitang faith, yung faith, alam niyo faith, F. Sabi ng may kwento na, wala mo yung naking pangalan mo, nagsisimula sa F, sabi niya. Fernando, sabi niya. Yung pala, Efren. Kasi, Fernando, hindi niya mahulaan eh. Yung faith. Ang salitang faith pala ay nagsisimula doon sa salitang pistis. Sabi niya, ibig sabihin pistis. Na ibig sabihin ay tapat. Loyal. Ang ibig sabihin pala ng faith. So minsan, nakaka-encounter tayo ng mga tao, sabi nila, naniniwala naman ako sa Panginoon. Naniniwala naman ako sa Diyos. Panalangin mo na lang ako. Naniniwala naman ako na siya ang tagapagligtas. Amen? Pero, mas sinusunod nila ang kanilang kagustuhan. Mas sinusunod nila ang kasalanan. So, hindi pala natin sabihin na ang Panginoon ang ating Diyos. Hindi natin sabihin na ang Panginoon natin ay si Jesus. Ang Panginoon pala natin ay
hindi si Jesus, hindi ang Panginoon. Amen? Sabi dito sa Mateo chapter 7, verse 23, sabi niya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasalanan. Amen? So, take note mga kapatid, ang Panginoon po at ang kasalanan na hindi pwedeng magsama. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon ng kasalanan. Kaya nga nahiwalay ng Panginoon sa tao dahil sa kasalanan. Amen? So, huwag natin sayangin yung grasyang binibigay ng Panginoon. Yung pagising natin sa umaga, that is the grace from God. Bakit, mga kapatid? Kasi binibigyan tayo ng chance para magbago. Amen? Sinasabi din sa Hebrew chapter 9, verse 27, sinasabi dito, tinagda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So, kapag namatay tayo, ang kasunod po ay paghuhukom. So, depende yung ginawa natin dito sa lupa. Amen? Amen. So, mga kapatid, sikapin natin maging mabuting tagasunod ng Panginoon. So, dahil ito yung susi ng pagpapala. Para makamit natin yung mga pangako ng Diyos. Ano ba yung pangako ng Diyos? Yung buhay na walang hanggan. Amen? Tapos na tayo. Isa pa. Number 2 is be a peacemaker. Hallelujah. Meron sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 9, mapapalat ang mga mapagpayapa, sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Amen? So bilang Kristiyano, meron na po tayong tunay na kapayapaan. So ang salitang peace po, mga kapatid, ay nangangahulugan ng love. So ang role po natin bilang ambassador of Christ is to bring love, joy, and peace. Peace be with you, mga kapatid. So sinasabi ng Panginoon sa Isaiah, so ang isa sa mga reason pala bakit napunta dito sa lupang Panginoon para magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Kasi sinasabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya itatawagin ng kahangahangang katapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, hari ng kapayapaan. So, Prince of Peace, mga kapatid, hari ng kapayapaan. So, ang Panginoon po ay pinagkaisa niya yung mga Hudyo at Gentile. Pinagkaisa niya bilang isang katawan. Magkaiba man ang kanilang lahi, pinagpukulog niya sa isang pananampalataya. Lalaki man o babae, sila po ay pantay-pantay. Amen? So habang binabasa ko ito, sabi ko, ang Hudyo at sa mga Gentile, magkaiba ang lahi, pero pinagkaisa ng Panginoon. So, bakit sa tawa na kami? Ang daming Philippine Church, iisa pa ang lahi namin. Bakit di kami magkaisa? Samantalang ang Hudyo at saka Gentile ay magkaiba. Pinagkaisa ng Panginoon. Ano kaya ang dahilan? Sabi ko. Isang lahi kami at isa rin yung sa aming sinasamba. Bakit kailangan pa isa dito, isa doon? Bakit hindi pwedeng isa na lang kami? Ewan ko. Sila na lang makakasagot niyan yung mga leaders. Amen. So, example sa ating mga pamilya. Halimbawa sa ating mga pamilya. Minsan sila pa yung hindi natin kasundo. Walang kapayapaan, hindi nag-usap-usap. Bakit mga kapatid? Dahil sa mana at ari-arian. Walang kapayapaan. Bis na sila yung kakampi natin. Minsan, hindi pa nag-usap-usap. Kapatid mo man, minsan mo man. Walang kapayapaan.
dahil sa mana. Amen? Sa ating mga trabaho, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid, minsan merong hindi magkakasunduan. Imbis na tayong mag-aayos, tayo ba yung mag-joke? Gagatungan pa natin para lumaki ang alitan. Amen? So, imbis na advisean mo siya ng kapayapaan. Tayo pa yung sisendan pa natin ng mga screenshot. Amen? Mama, hindi pa tayo Magsasend ka pa ng screenshot para lumaki ang alitan. Hindi ako yun. Screenshot na agad ah. So, wala pong exempted sa atin, lahat tayo. Amen. Amen. Huwag mong titigan yung katabi mo. Tayo dito. So, bilang isang anak ng Panginoon, so sikapin natin makita yung kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. So, gitaan mo yung kapatid mo. Pwede maggitaan tayo? Look at me, look at me, look at me. So, wag na natin hayaan na pagpasok pa lang natin doon sa pinto, sasabihin, nandun na naman yung mga away. Kasi nga, hindi may pinta yung mukha natin. Nakikita sa reaction. Di pagpasok mo, wala kang ay. Paano yan? Ayun na doon kasi ngumiti dyan at pagod ka. Hinihingal pa. Hindi ko Hinihingal. Sabi, pagpasok ko dyan, nandun na naman yung mga away, di ba? Mapangit. Ay, pakinggan. Naalala ko yung tita niya. Smiley kasi siya, smiley face. So, sabi ng pastor namin, Sister Marina, pwede bang ilagay kita sa asylum? Sabi niya, bakit? Bakit, pastor? Kasi malayo pa lang kami, nakahindi ka na eh. Sabi niya. Diba, nakaka-bless. Hindi mo alam na Nakaka-bless. problema. Lagi siya. Kasi parang hindi daw problemahin yung ulam pagkatapos ng service. Kasi nga, nakahindi na siya. Okay? So, sabi nga ng Panginoon, mapalad ang mga peacemaker. Amen. Kasi sila ay kagawain ng Diyos. So, magkaiba po yung pacemaker at saka peacekeeper. Ang peacekeeper po ay ito yung walang concern. Kung nag-away-away, may alitan, tapos gumit na lang siya, pero walang advice. Yun yung peacekeeper. So yung peacemaker, hindi hayaan, hindi mag-usap-usap yung magkalaban. So hanggang hindi nailabas ang kanilang